Sir, magandang hapon po. Welcome po sa Sining Pilipinas. Kayo po si Henry. Sandy. Yan. Kayo po ay membro ng Grupo Uno Artist Guild. Yes po. Sir, pwede niyo ba kaming kwentuhan kung ano ang inyong ginagawa na sining? Sir Henry. Bala ko sana kung sino yung gwapo sa muna eh. Okay, sir. Anong tawag doon sa inyong medium, sir? Yung isang old art na yung paper towel. 17th century pa yata nagsimula yan sa France. No? Nahilig kasi ako nang gumawa ng paper towel. Kasi mahilig talaga ako sa art. Bata pa ako na nag-drawing na ako noon. Tapos nung pumasok ako sa trabaho ko, nagkapos ako ng Taiwanese sa Japanese. Meron silang mga handicrafts eh. Tapos may pinakita lang sa akin yung boss ko na kaya ko raw bang gawin to. Ayun, doon ako nagsimula ng maggawa ng paper towel. Isang maliit lang. Tapos, pumasa sa kanila, nag-e-export na sila ng mga paper towel. Sa Japan, tapos US, Taiwan. After that, naghiwa-hiwalay na yung mga sa korporasyon, nawalan din ako ng trabaho. Nung mawalan ako ng trabaho, alas kakakasal lang namin ni Mrs. Tapos, nag-isip ako ng isang paraan para makatulong din naman sa pamilya. No? Nag-apply ako ng trabaho. Sabi ko, babalik na naman ako ulit sa magtrabaho sa opisina, gano'n, or sa ibang Corporate. Parang ayoko na. Dahil masuko ka na naman araw-araw. Ibis ka rin. Kasi pabalik pa anak. Para makasama ko rin sa bahay. Kasi si Miss kasi nag-tuturo eh. Nag-isip ako ng paraan. Ayan, na may pala ako sa art, no, sa paper tool. Nag-start akong gumawa. Nag-ano po sa mga kakilala. Okay naman, nag-order, no. Tapos, nag-start din akong mag-frame. Mag-frame na. Framing services. Framing, oo. Kaya tama-tama, gumagawa ako ng mga 3D paper tool. Tapos ako na lang nag-frame. Sir, para sa kapakanan ng ating manonood, medyo bago sa amin yung paper tool. Pakipaliwanag po kung ano po ito. Ang paper tool kasi, bago ka makagawa ng isang product, kamukha nito. Yan, kunin niyo, sir. Yan. Bago ka makagawa ng isang ganito, kailangan mo ng 4 copies, 4, 5, or 6. Pare-pareha siya. Titingnan mo yung picture niya, paano mo siya magiging mabubuo, paano mo siya magiging yung mabubuhay. Kasi masyadong masalin mo ito eh. Kailangan ka magkakati. Nauna, cutting to eh. Tapos, yung pag-glue nito. Tapos, paano mo siya i-bend. May bending pa to eh. Kung ano yung tawag dito, yung halimbawa itong picture, no? Yung flower. Kung ano yung korte niya. Kailangan mo i-korte siya eh. Kailangan titikwas o ibababa. Sir Sandy, ikaw naman ang tatanungin ko, ano ang iyong ginagawa? Basically, parang nakita ko na nasa likod mo, mga painting din na abstract, ano? So, pwede mo kaming kwentuhan, sir, kailan ka nag-start sa art? Bali ako kasi, nag-start ako sa art nung nag-aaral ako, nung elementary. Mula kinder, tapos going to, nag-graduate ako ng napansin na ng mga teacher ko noon na meron akong talent. Nagdo-drawing ako sa mga papel, sa mga notebook ng kaklase ko. Then, up to nung high school na ako, lalong nag-explore kasi yung mga kaklase ko, nung nalaman nila na nagdo-drawing ako, may talent ako, naipapakita ko kasi may mga subject kami dito dati sa nung high school na sa mga arts, mga film. Ako lagi pinagagawa ng mga teacher, sa mga blackboard, sa mga
Oo, pag nalaman ng teacher na may talent ka, ikaw na di ba? Sa mga yung sa mga board ng yung mga Sa bulletin board. bulletin board, ako lagi ang pinagagawa. So, nung panahon na yon, di tinuloy ko lang hanggang sa nung time na panahon na ng mga may cellphone, naghanap ako sa Facebook na yung pwede ko bang Salihan. salihan kasi nga ako hindi ako nakapag-aral ng sa college, Mhm. pero kasi ako mahilig din ako sa yung buting-ting. Mm-hmm. Ako sa mga bahay. Nakapag-vocational ako ng electronics Mhm. dito sa may Giginto. Pero hindi ko rin siya natapos kasi nga financially problem din. So yun, nung pagka ko na noon, naghanap ako ng ibang trabaho, kung saan, factory, ganyan. Tapos, basta ko lang yung pero yung sa art ko, hindi ko siya na-explore. So, Dahil naging priority ang trabaho. trabaho financially. So, yun nga, naghanap ako sa Facebook ng pwedeng yun nga, nakita ko itong Guhit Pinas. So, nag-search ako, yun. Hanggang sa nakilala ko iba yung mga master, mga yun. Hanggang sa, in-explore ko. Hanggang sa kumbaga, lumawig yung kaalaman ko na ng arts. Yun, isa na to sa mga gawa ko. Oo. Ito, yung paggagawa ng assemblage. Saka itong sa carton. So, yung hawak mo na yan ay scale model ng isang jeepney, traditional jeepney, na gawa sa Carton lang. karton. Wow! Amazing. Ganda. Bali, siya, detailed siya. Merong mga... ano yung makikita mo sa jeep, nasa loob. Siguro pag inalog mo yan, may pisong mahuhulog, no? May panukli. Di ba? Minsan may nahulog eh. Oo, O kaya hikaw o pakaw. Anyway, hindi. Ang ganda, ganda. Yun, hanggang sa... Ayan, nakakilala ko sila sila si Renry, sila Tatang. Yun. Kasi nag-exhibit kami sa mga iba-ibang lugar. Explore lang. Ganun lang ang ko sa art. Hanggang sa dire-diretso na. Sir, kayo ay parehong miyembro ng Grupo 1 Artist Guild dito sa May Kawayan, Bulacan. Pwede niyo po kaming kwentuhan tungkol sa Grupo 1? Kasi ang Grupo 1, nagsimula yan sa aming tatlo, yung Tatang. Sili, ako, at si Sir Alan, si Tatang. Bali, sumasali-sali nga kami ng mga, ng mga exhibit, mga contest sa GSIS. Yun, tapos naisipan lang namin na si Tatang na magtayo nga dito sa May Kawayan kasi nga wala siyang nakikitang parang group tungkol sa art na pwedeng i-explore. Kaya yun, naisipan lang namin. Kumbaga, Parang katuwaan lang nila. katuwaan lang namin. So yun. Kayong tatlo? Kami tatlo, Tatlo. si Tatang, tsaka ako. So, totoo pala yung may gumagawa ng GC na tatlo lang ang member. Oo naman. Pwede naman yun. So, since then, dahil sumasali kayo sa mga contest, ano pa yung nangyari after that? Bali kasi, tawag nito, parang gusto lang namin na makakilala rin ng ibang artist na katulad namin na Labas sa May Kawayan? Or... parang gano'n, no? Tsaka makilala rin namin yung dito sa May Kawayan kung sino-sino pa yung mga may talent na Pwedeng maging miyembro. pwedeng maging membro. Kaya tawag nito, makakuha rin kami ng ibang di namin alam na tungkol sa art. Kumbaga, idea and learnings. Kasi ang grupo 1 naman, hindi lang naman sa yung pagkakaibigan. Yes, Para kami yes. sa pamilya. Oo, yung kumbaga sa kumbaga mo lang yung tulungan yung gano'n. Gano'n lang naman yan, hindi naman yung sabihin mo ibang negative na pwede basta explore lang gano'n lang. Gano'n lang kasi. Kumbaga, basically, Saka sa amin kasi, meron kami tulungan Wala ka nang ilalabas sa kung kailangan mo ng canvas. Nandiyan si Sir Lee.
Kung kailangan mo naman ng frame, Andiyan ka. andito. Usually si Sir Henry, nung nakilala namin to nung nung nag-exhibit ang ano pa yon, GPB may kawayan pa yon. Oo. Hindi pa grupo 1. Mhm. Robinson. Sa may Emma, merong exhibit doon, ano kami doon ng first exhibit Mhm. ng GPB may kawayan. Kumbaga parang distrito ng Chapter. chapter ng Guhit, Pinas. Mhm. Bali ang ano namin no, leader pa namin si Rose. Si Rose. Si Rose, oo. Doon ko nakilala, doon namin nakilala si Sir Henry. In-invite Oo. ako ni Rose. naging kumari ko nga ngayon yun. Oo, kumari ka rin namin ngayon, Si oo. Rose. Sabi sa akin, nakita niya yung kasi konti lang akong ano na rin. Sabi niya, Sir Henry, pwede ka namin invite, sumali ka sa amin. Mm. Meron kami exhibit. Si Rose ang nakilala ni Sir Henry, pero wala, kami hindi pa. hindi ko pa sila kilala nun eh. Kami nun, wala pa kaming mga, hindi ko sila gano'ng Mm. nag-try ako. Sabi ko, sige, Mhm. sige ako, Ma'am Rose, sige, magpapasa ako sa inyo ng ano. Ng Kaya, entry. isa pang ano ko doon, makilala ko yung mga artist sa Mikawayan. Kasi ang mga artist na, di ba, paggawa nila, nagpapapray din. Yes. Kaya gusto ko rin sila makilala. Doon ko na kilala Oo. si Sir Henry noon. Kaya nung tuloy-tuloy, kasi ako portrait artist din ako. Oo. Gumagawa ko Mm. ng mga yung sa mukha kung sino gusto mo pa online. Mhm. Yun. Nung nakilala ko siya nagpe-frame, doon ako nagpe-frame sa kanya. Tuloy-tuloy na. Tuloy na. Oo. Kaya sila Sir Al, Oo. kami. Lahat kami na ano. So yung pagsali mo, career move. Kaya nga, siyempre. Hindi, Oo, ganun ito rin yun naman eh. ang tuloy nun. Oo. Ganun naman tuloy nun. Hindi, tama. Si Lee gumagawa ng canvas, Oo. tapos ikaw sa frame. Oo. So Kaya- parang Madali eh. madali na yung galawan sa loob. Galawan, no? Alam kung saan ka kung saan ka kukuha ng mga Tapos within the area lang, di ba? Oo, Within the area. city of May Kawayan. Hindi ka na lalayo. Tulungan lang. Tulungan, yes. Lalayo. Oo, tama. Saka ang ganda, pwede ka pa pumunta. Oo, yun. Isa number one. Totoo yun. Totoo yun. Kasi yan nagtutulungan ngayon eh. Yes, yes. Walang problema sa Like, ano eh. kung emergency, di ba? Oo, Kailangan mo ng kailangan- frame, kailangan kailangan- mo ng sige, Saka Tapos, minsan, ano? pag may, ako katulad ako, may kakilala akong gusto mo pa-frame. Nare-recommenda. Oo, Oo, ang best friend. nare-recommenda. Kaya Sa kanya naman. lumalaki na rin kasi yung Oo. ano ko dahil kamukha nga nung may mga kilala rin tayong mga nasa Valenzuela group. Opo. Oo, yun. Kaya sa akin na rin nagpupunta. O kamukha din sa may Marilao, meron na rin No, kaysa magpunta pa ng Manila, di ba? Ng Oo. Quiapo. So, kumbaga, kung ano yung malapit, Yes, saka yes. pag pupunta ka pa sa ano, di ba? Ganun din naman yun eh. Kaya malaki Hindi na din kamalaki. eh. Kumbaga sa ano, yung grupo 1, talagang nabuo yan. At hindi lang sa arts eh. Yung kung paano yung magtulungan yung mga Kaibigan. kaibigan yung grupo. Kaya ako unang-una, talaga nagpapasalamat talaga ako sa nakilala ko yung sila, yung bumubuo ng grupo 1. Ako rin, nagpapasalamat din ako sa grupo 1 kasi na-explore ko na ngayon yung mga gusto kong gawin Opo. na dati parang hirap akong hirap kong kunin. Ngayon, nagagawa ko na siya. Mm. Meron na akong pwedeng lapitan na pwedeng tumulong sa akin na ano. Yun. Kaya maraming salamat dun sa kaya nabuo yung grupo ko. Kasi si Sir Lee, kahapon nasa amin. Oh, sabi niya, Sir Henry, sama ka sa amin sa may Ahono. Sabihin, nilalabas na rin nila ako sa may dito lang din naman ako sa sinasama nila ako sa ibang sa ibang lugar. Totally, kasi kami tatlo niya, nila si Tatang, ako, tsaka si Lee. Kami talaga yung kahit saan kami pupunta. Sa Angono, sa Brassworks, sa Manila. Kung saan may open na exhibit, kami tatlo dati talagang ang magkakadikit na may exhibit sa dito, sa ganyan. Kami lagi tumatamo. Nung nabuo na yung grupo 1, na-invite na rin namin yung iba. Pag may call for artists, Oo, na hindi open sa hindi lang grupo. call for artists. Kumbaga, pag may mga work, o mga Okay, project, mga projects, Oo. yes. kami, na lalapitan kami. O, pwede kaming magano sa kanila. Okay. Sir, ihingin ko lang yung mga opinion ninyo tungkol sa mga bagay-bagay na kumbaga nakapalibot sa art scene dito sa atin. Isa sa mga tinatanong ko ay yun, sa tingin ninyo nasaan ang art, ang estado ng art dito sa atin? Tayo ba ay pasulong, patras, or pakaliwa, pakanan, kung ano man? Ang art naman sa tingin ko naman, di naman pababa. Wala naman ang boundary ang art, di ba? Walang boundary. Hanggat ma-explore mo yan. Kaya sa tingin ko naman, hindi naman siya, mas paano din naman, paangat din naman ang art sa atin
Pilipinas. Kasi marami tayong nakikita talaga na mga artist talagang Mm. pinupush talaga nila eh. Mm. Oo. Ako siguro, nasa gitna. Mhm. Kasi tawag nito, dapat din may tulong din ng mga local government eh. Mhm. Yeah, magandang punto yan. Para tawag nito, ma-push yung ibang artist na katulad ko na hindi nakapag-level up sa college or kumuha ng course na dapat sa fine arts. Pero nasa sa akin yung talent na pwede kong ibahagi sa iba. Mhm. Diba? So, dapat, ko lang naman to, opinion ko lang to, dapat sa estado ng art, dapat makatulong din yung local government para matulungan din yung ibang artist na hindi nakapag, Kasi, napapansin ko kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung kumbaga parang kinikilala ng mga ibang tawag nito, sila lang. Okay. Diba? Parang Nagiging exclusive. hirap din yung ibang na dapat gawing kumbaga parang iangat din sila, di ba? Okay, Parang yeah. Mm. Parang ganun. Gusto dapat tulungan din tayo ng ibang Doon ko naman pwedeng ipasok yung yung ipagmamalaki naman natin yung ating local government, Oh, yung yun. city government. Oh. Okay. Kasi kami, yung Grupo 1, nung na-establish to, nung 2019 yun. Oh, mga ganun. 2019. Kami pa lang ang nare-recognize ng Oo, kami. recognize kami. Yung Grupo 1, recognize ng city government ng Negawayan. Mhm. Kaya mo pagka kami nagkakaroon kami ng mga exhibit, todo suporta ang Oh. Mm. kaya kami nagpapasalamat Oo, kami sa nagpapasalamat. aming mayor saka ito sa aming congresswoman na si Lina Ben. Kasi todo suporta talaga kami. Sa ngayon nakikita namin ang suporta ng local government. Kaya kami natutuwa sa naranasan namin ngayon. Mhm. Kasi naiingit yung nakwentuhan namin yung mga ibang artists sa aming mga neighboring na town Apo. na naiingit sa amin. Dahil nakikita nila kasi may mga umatin sa atin na ibang artist na na-invite kami. Nasabi nila sa kanila parang hindi na naranasan yung ganito na binibigay na pribileyo ng aming local government. Mhm. Kaya Which kami is- tuwan-tuwa. Which is yun naman talaga dapat. Oo. Hindi, ako matagal ko na rin sinasabi sa programa yun na dapat may suporta mula sa local at national government sa mga artist. Artist. May isa pa akong punto eh. Okay, go ahead, sir. Ang ito, meron tayong napapalitaan lalo ngayon sa online, di ba? Mm. May mga sumisikat na artist galing dito. Pero sumisikat sila sa ibang bansa. Mhm. Paano? Napapansin yung talent nila. Mhm. So dapat di ba dapat ang mangyari dito muna sila, di ba? Kasi dito sila galing dito Sa sila. local muna. Oo. Sa local. Oo. Hindi. Sumisikat nila sa ibang bansa. Paano? Once ang punto doon, hindi na susuportahan. Wala Hindi silang napapansin. opportunity rito. Yes, yun. So sa labas nagkakaroon ng opportunity. Oo. Pero Okay. mga ganung scenario, di ba? Yes, marami. Hindi lang sa visual arts, Oo. kahit sa Kahit performing mga, arts, di ba? Kahit sa arts. Oh. Mm. Kaya parang point doon na dapat tangkilikin natin yung mga may talent Support dito. local artists. Hindi naman sa local, parang gano'n, pero Oo. dapat dito muna yumabong. Yes, yes. Diba? Para, Mm. syempre, rin niya sa bansa natin, di ba? Kumbaga, pag dito, tas na sa ibang bansa, pagmamalaki natin yun kasi galing sa Pilipinas yun, di ba? Diba? Yun lang ang Okay. point ko. So, pa-follow-up question, 10 years from now, nasaan na tayo? Ako siguro, question mark pa rin. Mhm. Tingin ko lang. Medyo Push art, pa. art kasi medyo Push hindi pa. natin Hindi natin alam eh. Unpredictable. Oo, unpredictable Oo. kasi lalo ngayon, medyo talagang kailangan ikaw rin sa sarili mo na push mo. Parang ganun. Kaya, hindi ko pa, question mark pa. Mhm. Isa pang tanong yung gaano kahalaga o kung nakatutulong ba ang social media sa isang artist when it comes to promoting his works? Yes. Oo. Okay, sino mauna? Malaking bagay ang social media. Mhm. Kasi ang social media, gano'n mo sa Pilipinas lang, halos lahat makakita na ng yan. Makikita na yung art mo di ba? Opo. Isa pa, pag nakita na ng halimbawa na sa social media, pag nakita yung art mo nakakaiba, kasi pwede kang magbenta sa sa online Mhm. Diba? Isa pang yun. Sa mga advantage yun.
yung sa online Mhm. na madali nang makita eh. Opo. Sa yung mga gawa mo. Mhm. Kaya malaking malaking advantage sa social media. Malaki. Sa akin, yes din. Kasi mabilis. Mabilis. Yes. Mabilis ang ang feedback sa iyo. Hindi mo na kailangan na maghanap ng ng tao na mag-aano sa iyo, mag-coordinate para gano'n. Kasi pag once na pinost mo yan, Halapit lang ngayon. oo, ano lang minutes lang. Kasi naranasan ko na yan nung ako sa online, nag-post. Kasi nga ako, nagpo-portrait ako. Lalo yung mga friends ko, nai-share nila. So, mabilis ang feedback. Mm. Sa advantage. Sir, next question ko in relation to the effects and the benefits of social media. Gaano naman kahalaga ang mga gallery para sa mga artist? Mahalaga ang gallery kasi dito may explore yung mga gawa mo. Tsaka dito makikita ng mga collector, yung mga gawa ng mga artist na pwede nilang bilhin, ibay, at makilala. Mhm. Yung nga lang, may point ako sa isang gallery na dapat full support din sila sa pagbenta, pag-sales. Once na naka-exhibit na doon yung pesa mo. Mhm. Kaya, importante rin talaga ang gallery. Number 1 din. Kaya ang gallery sa mga artist. Kasi ang gallery, diyan dinadala yung mga artwork no? Lalo na pag yung artwork mo napunta doon sa mga kilalang gallery. Di ba? Yung mga talagang sinasabi na bigate, no? Na gallery. Kasi pag doon napunta yung artwork mo, nagiging iba na yung katayuan mong artist. Nagkakaroon ng prestige. Yes, oo. Pangalan pala. Pangalan, tumataas na rin yung presyo ng art mo. Nagkakapangalan ka. Kaya napaka-importante ng gallery. Saka dyan mo maipapakita. Kasi ang gallery talaga, puntahan na yan ng Pag sinabing gallery, sa exhibit, puntahan na ng mga mahilig sa arts yan sa mga pupunta sa mga malaking mga gallery. Ayan. Kaya dyan mo makikita yung mga artist na talagang mahuhusay. Mhm. Sir, ano ang art para sa iyo at ano ang silbi nito sa buhay mo? Para sa akin, ang art is unlimited. Mhm. Excellent. Unbeatable. Kasi dito may explore lahat ng mga nasa isip mo na pwede mong i-share sa pamamagitan ng pagpinta, paggawa ng object katulad nito Mhm. na gusto mong ipakita sa ibang tao at maibigay mo yung gusto mong ipahatid sa mga nanonood o tumatangkilik ito, lalo sa mga mahihilig sa art. Yun ang art sa akin. What is art para sa iyo? Ang art malalim ang art. Wala halos, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumunta, may art yan depende sa tao, kung ano tingin niya doon sa lugar, lahat na pwede mo makita may art. Kaya kailangan talaga i-explore natin kung ano yung nararamdaman natin, sarili natin, kung ano yung linya mo sa art, doon ka mag-focus. Kasi marami klase ng art, di ba? Yep. Kaya ang art is no boundaries. Mhm. Kaya habang kahit tumatanda tayo, kumbaga nadidevelop pa rin yung skills natin sa art. Tulad sa pagpinta. Kahit matanda na tayo, pwede pa. Hanggang gumagana yung kamay natin, ang utak natin, nandiyan pa ang art. Mhm. Kaya ng art para sa akin. So, paano nahubog ng sining ang iyong buhay? O paano ito naka-apekto sa buhay mo? Ang sining, kasi parang yung takbo ng buhay mo. Yung kung paano ka nagsimula. Opo. Yung ups and down ng buhay mo. Nagiging inspirasyon yan Mhm. Yun ang nagiging inspirasyon ko sa art. Sir, bilang artist, sino-sino ang mga inspirasyon mo o kumbaga influences mo na local artist?
And international na rin siguro. Bali sa akin, sa local artist, hindi naman mismo nag-influence. Parang hindi ko naman inidolo. Siguro si Amor Solo. Tapos si Rizal. Na ano ka na rin kasi yun. Sa international, yung gumawa ng si Michael Angelo. The rest wala na. Yun lang medyo nare-relate ako artist. Sa akin, Sir Chris, no? Sa local artist, sa mga international artist, wala naman akong iniidolo. Sa akin, dito marami naman akong pwedeng idoloin talaga. Ayan. Gusto ko sa akin na lang. Gusto ko makapag-create ng sarili ko. Kamukha nung ginagawa ko. Kasi sa ginagawa ko, kamukha nung sa paper ko. Sarili ko na lang. Hindi na ako mag-iidolo. At least you're making your own mark. Yes, oo. Kasi talagang marami talaga na mahuhusay ng mga artist. Yun ang kagandahan. Marami. Pero sa akin, gusto kong gumawa ng sarili ko. Yun ang... Sir, bilang artist, naranasan mo na bang dumating sa punto na nagkakaroon ka ng artist block? Yung gusto mong gumawa pero walang lumalabas, hindi ka makapag-umpisa. Yes. Oo. Nakaranas ako nun. Yung isip mo nandoon. Pero parang hindi mo siya magawa. Hindi mo kumbaga hindi mo kung paano mo gagawin. Experience ako nun. Kumbaga wala sa mood. Okay. Oo. So, paano mo na-overcome yung ganung challenges? Pahinga ka lang. Kumbaga, agwat mo muna yung sarili mo, i-rest mo. Tapos, once na naramdaman mo na yung ulit na may mood ka na, yun, go. Balik ulit. Balik ulit. Ganun lang. How about you, sir? Siyempre, bilang artist din, naranasan ko rin yan. Ibang parang kahit na gawin mo, basta hahawa ka ng parang ayaw umusan. Tinititigan mo na yung materyales sa'yo. Alam mo kung bakit? Isa pa? Bakit po? Minsan nagkakantampuhan kami ni Mrs. Isang factor yun. Okay. Siyempre, pagka nagkakantampuhan kami, apektado ka eh. Wala ka sa mood, di ba? Apektado ka eh. Pero pagka dumating ang punto na kami, nahalikan na ako ni Mrs. Yun, okay na. Dire-diretso na. Makakagawa ka na ng diskarte mo sa... Inspired na ulit. Yun, inspired na. Meron time na may hawak ka ng cutter. Minsan di mo pala alam na natutuso ka na pala. Wala ka sa mood nun. Di ba? Yun yung nasabi ko, nagkakantampuhan kami ni Mrs. Di ba? So, speaking of Mrs., eto na, banggit na rin lang naman. Kailan ho kayo nagkakilala? Hindi, biro lang. Biro lang. Hindi, gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa isang artist? Napakahalaga niyan. Sabi mo, unang-una, ang misis ko, supported sa akin yan. Siya yung siya yung sa ginagawa ko. Unang-una, siya yung aking quality controller. Nag-QC siya ng gawa ko. Napakatalas ang mata niya. Ganun din sa CBC. Oo, kasi bago ko bitawan yung ginagawa ko, titingnan niya yan. Recommend lagi yan. Yan, dyan, recommend. Parang medyo sumabray kayo ito. Tapos, pag na-frame ko na yan, parang may tumiyata dito sa may Kaya napakahalaga ng binisi sa suporta, kaya diba? suporta ako. Tapos pagka halimbawa na yung nagkaroon na ako ng finished product, siya yung nag-gloss. Kasi nag-a-apply ako ng paper gloss. Opo. Siya na gumagawa. So nakakatulong. Oo. Parang, siyempre, lalo na yung pagka sa mga exhibit, Opo. lagi ko kasama. Maganda yung namin, yung relasyon namin pagka tungkol sa ginagawa ko. Kaya nakakatuwa. Kayo ba ay nabibiktima rin ng intriga? Like pag may benta sa artwork, intriga agad kay Mrs. Natural. Hindi ako naman hindi na ako masyado ma-intriga.
Natural na yun. Natural na. Hindi ako masyadong may intriga. Hindi, kumbaga pinapasaya lang natin dahil nandito si Ma'am. Pinapatawa natin. Sir Sandy, ikaw, gaano kahalaga para sa iyo ang suporta ng pamilya o ni Mrs.? Mahalaga eh. Katulad ni sabi ni Boss Henry, ganun din sa akin eh. Kasi ako, pag gumawa ako, si Commander yung tinatanong ko na, Ma, okay na ba to? Kumbaga siya yung ano eh. Unang critic mo di ba? Unang basher. Oo, unang basher. Unang basher. Siya ang nag-ano. Pag okay na sa kanya, di ko na ako. Tsaka number one, isa pa, pag isang beses lang ako nagpaalam sa kanya, babi, katulad mga ganito, hindi sila lagi tumatanggi. Go ka ganun. No. Kaya number one ako ano, mahalaga talaga pamilya. Kaya pala lagi ka sa amin. Oo naman. Kaya walang problema kahit kay tata, pupunta ako doon sa kanila. Ma, pupunta mo na, may gagawin kami. Sabi, sige lang. Hindi, basically kilala naman niya kasi yung kasama mo di ba? kilala ako, kilala. Tiwala na siya. Tiwala na, oo. Oo. Kaya napakahalaga ng ano. Kaya huwag mawawala yung tiwala. Oo, number one talaga. Sige, mamaya na natin Tsaka pag-usapan yung ibang kwento. intriga. Oh, yung intriga, go. Intriga, talagang natural yun. Basta nakatanggap ka, syempre. Intriga mo. Oo. Talaga number one, hindi mo mawala talaga yun. Sir, tayo ay kumbaga nakikita ko na kayo sa mga exhibit dito sa May Kawayan at maging sa ibang lugar. Pag nag-exhibit kayo, sir, ano ang mas mahalaga? Makabenta o makapag-express o makapagpakita ng gawa? Para sa akin, kailangan parehas. Oo, kasi pero unang-una, kailangan ma-express mo yung ginagawa mo. Yapa. Pag nakita naman ng mga tumitingin yan, siyempre magugustuhan, nandun na yung makabenta ka. Kaya kailangan parehas. Sa akin din parehas. Kasi tawag nito, una, kailangan ipakita mo muna kung ano yung galing mo. Pangalawa, syempre, yung pakisama rin sa kasama mong nag-exhibit. Kaya yun dapat intact lagi. Sir Henry, ang iyong ginagawa ay paper toll. Bukod dito, open ka pa ba sa idea na sumubok ng ibang medium? Oo. Ano ko na yan bala ko na yan. Sabi ko, hawak din ako ng brush. Kasi, sabi ko nga, walang boundary naman ang art. Kasi nasubukan ko na rin to. Pero, parang ayaw ko rin bitawan. Pero, susubok pa rin ako. Kasi ano ko yan hilig ko talaga ang art. Siguro nasa lahi na rin naman namin. Diba, na-witness mo naman nakaraan, di ba? Nung sa City Hall, no? Apa. Yung lolo ko, naging, di ba? Tumanggap din siya ng, sa arts, no? Parangal. Parangal, oo. Siguro nasa na rin namin, na yung hilig ko rin sa arts. Kaya susubok din ako ng iba. Sir Sandy, bukod sa pagpipinta, acrylic to, no? Gumagawa ka rin ng assemblage gaya ng nasa tabi mo, yung motorsiklo, tsaka yung traditional jeepney. Open ka ba sa idea or kumbaga bukas ba yung isip mo na sumubok, mag-try, mag-discover ng iba pang medium? Oo naman. Kasi mahalaga sa isang artist yun eh. Hindi ka lang dapat mag-stay sa isang style. Kailangan mag-explore ka rin ng iba. Para once na tayo may ibang offer sa ibang project na relate ka doon, masishare mo, makakagawa ka. Kaya open ka. Eto sir, common question na cliche na kung tutuusin. Anong tingin ninyo sa artificial intelligence when it comes to art? Kasi di ba yung animator ng isang sikat na anime, ayaw niya ng art dahil violation or bumabangga ito sa idea ng artist. So, gusto kong hingin sana yung opinion niyo tungkol sa AI. Sige. Kasi itong AI, malawak ang sakop nito eh. Kaya kailangan din dapat to medyo hindi naman nating i-control, hindi sabihin mo i-control. Kumbaga gawan nila ng parang procedure or limitation. Kasi ang AI kasi lalo ngayon nakikita ko sa online ang dami nang lumalabas na ngayon ng mga
katulad yung sa pagmumural, kasi nagmumural din ako eh. Mhm. Kami nila tatang eh. Meron ako nakikita ngayon online, machine na eh. AI. I-set up lang nila yung isang ano sa wall, tapos one click, diretso na yun. Gagawa na siya mag-isa. Robot na yung magpipinta. Robot na mismo, oo. Kaya siguro sa akin, ang AI dapat gawan din ng limitation, lalo na yung sa mga traditional artists ngayon na hindi nakapag-aral, hindi nakapag sa mga online, mga ganyan. Kaya dapat gawan ng limitation. Proceed. Oo, tama. Yung ano, yung may limitation. Kasi nakakaagaw siya ng ano eh. Nakakaagaw. Hindi lang sa Hindi yung mga talent na ano, naaagaw niyo. So parang nawawala ng opportunity yung iba Diba? Oo. dahil may AI. O meron, oo. Merong advantage. hindi lang and naman disadvantage. hindi naman lang sa ibang ano eh, sa ibang kumbaga, hindi lang sa artist eh. Lalo ngayon yung mga sa computer, sa mga IT. Well, may advantage sa Oo, hindi sila pwede silang one click, hindi na sila mag-type, click lang nila yung project na gagawin. May po-produce na eh, may print na eh. Ganun katindi ang AI. So you were saying, sir, may limit. Oo, yun nga lang. Parang may limit talaga. Cut ko sa lang. Sir, meron kasing lumalabas dun na yung in relation dun sa AI ano. May nagsabi kasi na art should be crafted, not generated. Di ba? Kasi when you say generated, ibig sabihin ginawa mo sa computer, pinroduce ng computer. Di ba? Compare dun sa crafted na artist mismo yung gumawa, gamit ang kanyang sariling kamay, ang sariling kanyang talento. What's your take on that? Oh, siyempre, ano, yung kailangan, siyempre, crafted na ano, yung mismong artist ang ano, na gumagawa. Depende rin siyempre sa generated, no? Yung halimbawa na yung kailangan ng mass production. Yun, depende rin yun, no? Pero pinakamaganda talaga, yung ikaw mismo. Oh. Pero di ba pag mass production o mass produce hindi na siya artwork? Oh, pero Nagiging commodity na. kaya nga, oh. Pero Diba? nanggaling din sa amin, Oo. sa art din yun. O parang kinopya mo na lang din, para maging mass production. Yes. So, Mm. anyway, sir. Bali sa akin, ano eh, mas pag crafted kasi, parang yun yung original eh. Originally. Pag generated, may katulong na, parang yun. Yung katulong sa sabi ni Sir Henry, mass production. Parang iba na yun. Hindi na ikaw gumawa nun. Meron ka ng tao. So, yun. Nabanggit mo yung hindi ikaw ang gumawa, may tao. May mga, without mentioning names, may mga artist na hindi na sila ang gumagawa eh, dahil may tao nang gumagawa para sa kanila. May tauhan na sila. May empleyado na sila para doon. Anong tingin nyo dun sa mga artist na gano'n at dun sa kanilang mga artwork na sabihin natin medyo mahal ang presyo pero hindi na sila mismo yung gumawa? Parang ano yan. Diba? Ito yung kwentuhan natin kaninang umaga eh, di ba? Siguro, ano ito, pag meron ng tao, parang di mo na mai-explore din yung sarili mong authenticity. Yun, we're going back to the authenticity issue, di ba? Oo, kasi meron ka ng taong gumawa eh. Gumawa parang nag-utos ka lang. Pero hindi ko naman inaano. Kasi pag artist ka dapat, kung may authenticity yung gawa mo, ikaw ang gagawa. Yes. Sa akin lang, as opinion ko lang. Kaya yun ang ano ko dapat, ikaw ang gumawa mismo. Meron na kasi ngayon eh, meron akong mga nagagawa eh. Kamukha nung mga pinanggagaling ng Egypt, no? Yung papyrus. Oo. Kasi yung pagka talaga, yung ano ang gumawa, yung sinauna, kasi ano talaga made talaga sa ano eh, yung yung crafted talaga sa kamay. Pero ngayon, ang dami nang lumalabas na ano yung isang gagaling Egypt na papyrus. Printed na. Printed. Mass production. Yun na siguro Yun yung pinag-uusapan din natin kanina. Doon napapasok yung AI. Pwede Oo. papasok ng AI doon sa Mass production eh. Oo. Oh, kaya nawawalan tuloy ng halaga. Yun nga yun. Nawawalan ng halaga. So maganda yung punto mo, sir. Nawawalan ng value. Value. Oo, yung. Di ba? Oo. Pwera lang sir, kung
yung tao, kilala na. Nagkakaroon na Yes. Kasi halimbawa, meron na siyang plate, may pangalan na siya sa may oo, sa ano, sa art world. artwork do. Pero meron akong halimbawa lang naman ano. May isang artist na milyones ng halaga, sikat na sikat, pero hindi na siya nagpipinta. Pumipirma na lang na siya. Yun nga, kasi nga, may kilala na siya eh. Oo. Yun, may mga ganung senaryo eh. So, tingin nyo dapat Pero na... hindi, ano yun, pero sa tingin ko, hindi niya nagawa yun eh. Kasi sa akin, Well, basically, hindi na kasi iba na naghagod eh. kasi wala. sa akin lang, Okay sa na. opinion ko kapag ganun na, kung ipapasok mo yung authenticity, dapat kung sino yung Gumawa. gumawa, siya na yun. Oo, hindi mo pwedeng Yun yung- akuin na kanya o akin. Yun yung sinasabi mo na yung may tao, Mm. as production. Isang piraso lang dapat yun. Ikaw lang gumawa. Mm. Yun dapat ang ano doon, kung sa authenticity ang pag-uusap. Usapan. Yun. Pero pag may gumawa ng ano, pipirma ka na lang, parang ano na yun, iba ng ano. Hindi O ba may katulong ka na eh. hindi ba lumalabas na panloloko yun sa Yun. collector? Oo, panuloko na yun. Tama. Tama, parang gano'n. Oo, panuloko talaga yun. Di ba? Kasi you're selling something na sinasabi mong ganito pero hindi eh. Kasi sir, may scenario pang ganito eh. Halimbawa, mayroong yung binili sa akin isang pyesa, pirma ko. Yung collector ko na yon, may kakilala, gustong bumili, kumuha ng pyesa ko. Igagawa ko siya ng ng katulad nun, pero iibahin ko yung konsepto. Pero ako gumawa. Yung pwede pa yun. Kasi parang ano yan, parang kanta, may sarili kang version Yes, oo. or inspired by. Inspired. Di ba? Like Mona Lisa, ang dami ng artwork Oo. about Mona Lisa, iba-ibang version. Yun, hindi mo masasabing ano yun. Di ba? Na, ano, Or yung La Pieta, generated, di ba? oo. Marami na ring version yan. Oo. At iba pang mga sikat na gawa ng masters. Oo, tama. Oo. Di ba? Yun hindi papasok na generated. Kasi ikaw rin ang gumawa pero iniba mo lang kasi gusto nung isang collector. Parang ganun. Based on, di ba? Based oo. on or Pero inspired ikaw by. gumawa. Ikaw gumawa. Pero ikaw mismo. Oo, hindi mo pinagawa sa iba tapos pumirma ka lang. So, yun. Magkaiba yun. Oh, yun, mas ano ba yun? May nandun, papasok pa dun yung authenticity. Mm. Yun yung para sa akin. Hindi, pinag-uusapan natin kasi dahil hindi naman naririnig natin na dinidiscuss to eh. Di ba? Walang nagdi-discuss eh. Pero sa tingin ko, Pero dapat i-discuss eh. Panuloko wala pa na ako yun. wala pa ako na Parang panuloko na yun eh. Oo. Yung, di ba? Panuloko na yun. Yung pirma mo lang ang gamitin. Kasi di ba meron nga tayong Pero batas sa oo. copyright. Kahit saan naman, kahit sa kanta, sa nobela, Yeah. sa ano, di ba? So, dapat ganun ang ano. Kung sino yung gumawa, pirma, Siya mismo. Siya mismo. Oo. Yun ang original talaga. Kaya kung pirma lang ang gagamitin, Tapos mass production, parang iba yun. Hindi, tsaka hindi na mas production. Kahit pinahawak mo lang sa isang sa isang artist. Parang dalawa na kasi kayo nun eh. Oo, hindi na ikaw yung talagang original. May papasok pa dyan eh, ghost artist. Yan, yung gumagawa nun. Oo. Di ba? Halimbawa, ako sikat na pintor. Meron akong grupo ng isang artist na eto gusto kong gawin nyo. Papagawa na. Magaling din. Kayo yung ghost artist. Di ba? Or tawag ng iba monkey. Di ba? Yan yung term na narinig ko. Monkeys sila. Maraming senaryo na Oo. talaga. Tapos pipirmahan na lang ng sikat na artist para maging milyones yung halaga ng works. Tama, oo. Pero sa esensya, in essence, hindi niya nagawa yun. Di ba? Dahil nag-employ siya ng tao, umupa siya ng tao para gawin yun para sa kanya. Tama. So yun nga, basically isang klase ng panloloko sa collector. Di ba? hindi na ikaw yung dumampi. Oo. Pumirma ka lang. Oo, pirma ka na. Pumirma ka na lang. Nice. Yun nga, again, dinidiscuss natin to hindi para siraan yung ibang artist or siraan yung mga ghost artist. Ang sinasabi lang natin dito, dapat malaman to ng mga tao. Di ba? Malaman to ng mga artist, collectors, and the gallery Kung owners. authenticity talaga yung pag-usapan. Oo. Kasi sa totoo lang, napakaraming magagaling na artist na Pinoy, na Pilipino, here and abroad. Pero kung magiging ghost artist ka lang, nagpaalipin ka dun sa isang may pangalan, Oo. di ba? Tapos ikaw, magkano lang mabayad Baka sa'yo? yan. Oo. Marami yung... Baka perdi ka lang, Baka. di ba? Oo. Baka fresh yung mural ka lang. Parang lugi-lugi ka doon. Eh di, might as well gumawa ka na lang ng sarili mong pangalan, di ba?
At least meron kang valor, di ba? May valor na tinatawag. Di ba? Meron kang may pagmamalaki na Hindi ka gawa mo yun. didepende sa ano, sa ibang Depende, artist. oo. Oo. Tama. Ah, Workshop. isa pang pinunta natin dito, merong workshop, no? Para yung mga bata maturuan Maturuan. tungkol sa arts din, sa pagpipinta. So, ano ang layunin natin? Bakit tayo nagtatayo ng workshop? Bukod dun sa para maipakita yung basic sa mga bata. Para ano, bidangin din yung mga may talent sa art. Mm. Kasi, yan, ano pa lang sila eh, kumbaga fresh pa lang sila eh. Mm. Para magkaroon sila ng idea na sa art, pwede palang gawing isang career na pwedeng ikaunlad to the future. Mm. Yun. Katulad dito sa Barangay Ubi. Ano to eh, isang kung tutuusin parang malayo na to sa Kabayanan eh. Oo, Kabayanan. Kaya kailangan din natin talagang puntahan to dahil dito kasi mayaman ang ano dito eh, ang kultura. Yung mga scenery rito magaganda. Kasi darating ang panahon mawawala na to eh. Kailangan meron tayong mga bata rito na mga may hilig sa arts, magpinta. Para yung sa darating na panahon, Susunod na generasyon. henerasyon, Sila naman. may kukwento sila Mhm. sa pamamagitan ng pagpipinta. Mhm. Ganito pala ang Barangay Ubihan Mhm. na may mga palisdaan, buhay na buhay ang mga mangroves, diyan ka makakahuli ng mga isda. Kasi nakikita natin, pa-develop na eh. Nandiyan na yung airport ngayon. Kasi ang San Miguel namimili na dito. Tatayuan na ng mga ano to, ng mga tayuan natin, mga hotel na, establishment. Kasi may airport. Airport, oo. Mawawala na yung ganda ng ano, ng kalikasan ng Ubihan. Yung mga sinaunang Oo. tradisyon, mga Kailangan ngayon pa lang, yung matutunan na ng mga bata dito, mahalin na nila yung kalikasan dito. Kaya, sa pamamagitan ng pagpipinta, na-express na nila, may kwento na nila. kwento na nila sa ano. Oo, sa susunod na henerasyon. Mm. Na ito, ginagawa namin dito, ito nakikita namin dito. Na hindi na nila makikita sa susunod na panahon. Mm. So, itong proyekto na to ay proyekto ng Grupo Uno sa pakikipagtulungan ng Kasi kami, lumapit kami sa barangay. Barangay ng Ubian. Kaya ang malaking pasalamat namin dito sa Barangay Ubian sa pangunguna ng ating kapitan na si Cap Nino, sampu ng kanilang barangay council, Mhm. kila sa secretary, sa SK sampu dito. Ipinagmamalaki ko rin kasi ang Barangay Ubian dahil dito ako nanggaling. Mhm. Isa sa pinaka-tahimik na itong Barangay Ubihan. Ang mga Tahimik in a sense of peace and order. peace and order. Isa pa rito, ang mga naninirahan dito, okay. Ewan ko ba? Kasi dito ako galing. Apo. Kilala ko yung mga tao dito. Apo. Kaya buong pagmalaki ko sa inyo na ako'y nanggaling sa Ubihan. Kaya gusto kong bumalik dito. Di ba may kasabihan nga tayo na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. matinik malalim. No? Ay, ganun. Dahil kung Kasi stiff neck di makalingon din. dahil alam mo, Sir Chris, kaya yung matinik malalim, kung matinik ka ulit na infection, makakalit pa ulit ito. Hindi, di ba? Oo. Hindi, tama naman po. Tama naman yung yung kumbaga, lumingon ka, bumalik ka, at Oo. lingunin mo yung pinanggalingan. Oo, yung, kaya kaya gusto Nang matansya mo yung paroroonan mo. Oo, kaya bumalik ako rito, di ba? Sir, yung mga ganitong proyekto, may plano ba ang Grupo Uno sa iba pang mga barangay? Tanungin natin kasi ako dito, sinimulan ko na rin dito sa sa Barangay Ubihan. Tanungin din naman natin, ako gusto ko rin sa ibang lugar. Mm. Kaya tanungin natin si kasama Sandy kung sa kanilang barangay, pwede rin tayong gumalang ganitong klase na programa. Meron naman sa pag-usap namin ni Tatang, meron talaga Mhm. na plano. Hindi, kasi kanina, okay, go ahead sir. Go ahead. Kasi ngayon parang inaano pa namin
Kumbaga, yung proposal pa lang sa ganun, parang under ano pa eh, pag-usapan pa sa local government. Kaya parang hindi pa siya siguro, ngayon, umpisahan na, baka magtuloy-tuloy. Sir, ito yung parte ng programa na hihingan kita ng words of wisdom. O kayong dalawa. Yung wow na tinatawag. Ano ang may papayo nyo? Particular yung mga batang nag-workshop ngayon sa taas. Para ma-boost pa yung kanilang inspirasyon at yung kanilang moral at pagkahilig sa arts. Bali sa akin, ang word of wisdom siguro is go for it. Kasi nasa sayo na yan eh. Nasa sarili mo na yan. Yung talent mo. Alam mo nang ano yan eh. Kumbaga i-project eh. Kaya kailangan i-push mo na sa pamamagitan ng pag-explore. Lalo ngayon sa mga social media, online, marami ng mga pwedeng i-kunin o gawin. Kaya go for it. Kumbaga, push mo lang. Yun lang ang aking na word of wisdom sa kanila. Yun lang. How about you, sir? Words of wisdom para sa mga bata. Sa mga bata, kailangan talaga sa murang edad, mahasa nila yung kanilang talento. Na merong isang katulad ng mga mahuhusay na nagpipinta, mukha nila Sandy, sa Grupo 1, na may gagabay sa kanila. Na kailangan i-push mo lang yung kanilang yung talento. Kasi nandiyan na sila eh. Kailangan gabayan natin yung mga bata. Yun lang po. Okay. Sir, baka meron kayong mga gustong i-promote na social media page like sa Facebook, Instagram, TikTok, website, ano man. Go ahead. Personal nyo, tsaka kayo sa grupo, no? Yun, sa akin, halimbawa, kung sino man yung gusto makiters din ng aking mga artwork, pwede nilang bisitahin sa aking Henry's Paper Tool and Frames. O kaya sa aking, sa FB na rin, Enrique Henry Reyes. At sa na rin, sa ating Grupo 1, visual, required visual artist team. Bali sa akin follow nyo lang sa akin yung sa account ko social media, yung Art27, then yung Ignas K. Vargas na account sa FB page, then Idnas baligtad ng Sandy. No? Binaligtad ko lang, dinalaborate ko lang. Then yung Grupo 1 Visual Artist League, yun lang, follow lang. Okay. Anybody na gustong pasalamatan? Sige. Papasalamat ako sa Grupo 1 Visual Artist Guild, saka dito sa Barangay Ubihan sa pag-gawin namin dito at kay Bosembi. Ikaw, sir, baka may gusto kang pasalamatan. Una-una, nagpapasalamat ako sa ating kasamang Sir Chris sa Sining Pilipinas. Opo. Guri mo, si Sir Chris, ang layo ng dinayo niya. Makating lang dito sa sa ating barangay Ubihan. Siyempre, tawa tayo. Salamat din kay Boss Chris. Nakapiling na natin siya ngayon. Na-enjoy kami. Sandy. Nag-enjoy din ako, ang sarap ng crabs. Okay.